Magandang araw! For today's video ay samahan nyo ako dahil pupunta tayo sa Romblon, the marble capital of the Philippines. So tara, samahan nyo ako. Ako nga ang inatasan para pumunta dito dahil nga may istasyon ng boss ko dito. Akala nga namin ay Martes pa kami luluwas pero hindi. Lunes nga nung pagpasok ko ngayon na daw kami aalis. Di kung ano na lang yung makuha kong gamit yun na yun. Kaso pagdating naman namin ng Balanacan naiwanan naman kami ng barko. Yun lang. Farewell to you, my friend. Si OA. Buti na nga lang at may baon akong cheese dito. So, 2 hours pa nga ang hinintay namin para makasakay sa barko. Maigi na nga lang at pinagbaon ako ni mama ng kanin. Maunti nga lang din ang pasahero ngayon kaya kahit saan ka sumakay ay carry lang. Umaayon nga ang panahon sa atin. Maigi na lamang at kalma. 3 hours nga lang ang tinagal at sasakay ulit tayo ng barko. Ay kaso, nasira daw yung barkong asakyan namin. So, ang ending, stranded ang taong to. Special thanks nga pala dun sa nagpatuloy sa atin kay na Ate Maria. Dahil kung hindi, 3 days tayo sa terminal. So ito nga ang umagahan natin. Kain po tayo. Feeling fresh muna tayo dito pero pag walang ligo, no comment. Maigi na nga lang dahil karinderya din to. So ang ibig sabihin marami ditong pagkain. Si Kuya Willie, si Kuya Jeff at si Bon nga kasama ko dito at kami yung mga na-stranded. At dahil nga hindi namin alam kung anong oras yung alis, kailangan namin bumili ng mga kailangan namin. Hoy, hindi ice cream! Yan pa video-video ka pa kasi Kim, yan tuloy hindi makakain ng masarap. At kasama nga pala si Ate Marian. Sorry na, ayaw niya kasi magpa-video. At andito nga kami sa Lucena Fishport Complex. Sobrang lapit nga lang nito dun sa terminal na pinupuntahan natin tuwing uuwi tayo ng Marinduque, pupunta tayong Lucena. Nakakatuwa nga dahil sobrang laki ng mga isda at sobrang dami. At day 2 na nga na-stranded pa din tayo. Grabe, first time ko ma-stranded dito. So maigi na nga lang dahil may natuluyan tayo. Sobrang dami nga ng customer ni Ate Marian. So pag dumadami, talagang lumalabas ako. Ay napatsyempo pa nga tayo sa mga lahok nila mamaya sa halo-halo. The best nga to pang pamatid uhaw ngayong summer. At nandito nga ulit tayo sa Fishport. Sobrang daming bangka at saka mga bakulong at meron pang ang barko. Ay grabe, natuwa nga ako dito sa sapsap. Purok ko yan. Lahat nga ata ng uri ng isda ay nandito na. Ito nga ang pangunahing kabuhayan nila dito. Kasi bukod sa malapit sa dagat, marami din sila talagang nahuhuli dito sa parting dagat na to. At kung nakita nyo nga itong place na to, sobrang daming tao tuwing gabi hanggang madaling araw. Pero ngayon, nakikita nyo wala sila. Nakakatuwa nga kasi kung nakikita nyo yung parting maraming tao doon, nagtutulungan sila para mahila yung lambat dahil siguro may mga nahuhuli sila. Nagtanong nga ako dito kung pwedeng iliguan yung dagat pero hindi raw pwede. Sumakto pa nga yung tirik ng araw kaya ang ganda nito sa katawan. So habang naglalakad nga kami, naalala ko, day 3 na pala to. Pagkatapos nga namin kumain, maliligo na sana ako. Pero ngayon na pala yung biyahe namin, Paromblon. So paano ba yan? Uuwi na talaga tayo. Charis, Paromblon pa lang tayo. So thank you nga pala ulit sa mga nakasama ko dito. Kay Ate Catherine at kay Ate Marian at dun sa asawa ni Ate Marian. Thank you po. Kinakabahan na nga ako dito dahil based on my research, gugugulin namin yung 10 hours sa biyahe. Pero hindi pa daw yun sure. Mas mahaba pa daw sa 10 hours. Sana wag lang talaga ako magsuka. Okay na yung biyahe kahit malayo. So pagdating nga namin dito ay maghihintay daw kami ng 2.5 hours. Oo, ganito talaga ang buhay. Kailangan nating magtiis. Grabe ang init. Parang katabi ko lang yung araw. Ganun. Medyo natuwa ako nung nakita ko tong Selene. Hi, Selene! After nga ng ilang mga nangyari, ay nakarating naman tayo dito sa loob ng barko at fresh tayo dito kasi may aircon. Paglabas mo, ewan ko na lang. At feeling ko nga, barko ko to kasi solo ko. Charis! Siyempre, dangerous yung sinakyan natin kaya puro mga sasakyan lang talaga yung kasama natin. So, ito nga yung pangalawang pinagdaungan ng ibang mga sasakyan. So, hindi kami dito bumaba, nagpicture lang kami, tapos sumakay ulit kami ng barko. Alam nyo ba na may 3 pangunahing mga pulo? May Romblon, Tablas at Sibuyan. Kaya kung sasakay kayo ng biyaheng Paromblon, akala mo dito na kasi dumaong na. Hindi pala kasi titigil lang sila dahil may bababa ng mga pasahero. Medyo maulan nga nang dumating kami pero ngayon hindi na. Ay naku, nakakamiss ang probinsya. Kala mo naman ang tagal sa Amerika. First destination nga natin pupunta tayo sa Agutay. May kalayuan pero mas malayo yung sunod nating pupuntahan. So, kapit lang tayo guys.
Grabe, sobrang dami pa rin nga ditong magagandang tanawin. Hindi ko lang talaga mabidyo lahat sa dami. Oh, kalma ka lang, self. Charot lang, masaya po ako. Medyo nahihilo-hilo nga lang. So, nandito na nga tayo sa second destination. So, nag-audit nga lang kami at pagtapos ay kumain na rin. Habang nag-check nga ako ng mga libro dito, naglaba din ako. Sa dami ko baga namang lamog nung na-stranded kami. So, nagbahay-bahay nga muna ako, charis. Gumawa nga akong sampayan. At tikman na nga natin itong lomi ng Batangas, charis. Salamat, boy. Maigin na nga lang at may chef kaming kasama. Lomi in your area. At pagkatapos nga namin kumain, nag-intindi naman ako ng mga gamit kasi bukas ay uuwi na rin. At sa haba nga ng tulog ko, pumunta pala sila sa falls. Ang ending, nainggit ako nung uwi nila. Ang dami nilang pictures at video. Yung feeling na kahit sobrang layo ng biyahe, pag ganito naman yung makikita mo, ang ending, grabe, solid. Totoo ngang napakalinaw ng tubig. Promise. Panigurado sa summer, sobrang dami sigurong pupunta rito. For only 75 pesos na entrance fee, ay makakaligo ka na dito. Kaya para sa mga gustong maganap ng pupuntahan, dito lang yan sa Romblon. Sumakto pa nga sa rainbow. Kita nyo ba yan, guys? Sobrang ganda. Ay, nawalan pa ng busis. Panigurado pag nakita to ng mga pinsan ko, kung malapit lang talaga yung Romblon, baka nandito din kami sa summer. Ganda kasi. So, welcome to Cantingas River Resort. So, correct me na lang if I'm wrong sa pagbasa. Ito nga raw yung tinatawag na the cleanest island body of water in the Philippines. Literal na babalik-balikan. So, sa mga bibiyahe dyan, papuntang Romblon, puntahan nyo to. Grabe, ang ganda. Sobrang linis din. Kasama nga to sa nakita ko nung sinearch ko ang Romblon. Isa nga to sa pinagmamalaki nila. Day 5 na nga ito, guys. Dahil bukas, uuwi na Siguro tayo. Siguro 5 na ng hapon ito. So, mamaya gabi na naman. Real quick nga dahil umaga na naman. So, ibig sabihin, uuwi na tayo. Goodbye kay Jokan at pupunta naman tayo sa Agutay para maligo and after that, uuwi na tayo. Dahil tapos na rin naman po ang mission namin dito. At napaka-supportive nga ng mga kasama ko dito dahil bawat magandang tanawin na nakikita namin, talagang titigil sila dahil, video muna, Kim. Wala, nakakatuwa lang. Ay, kakatikim pa rin ng mura at sabaw bago umuwi. At sabi nga ni Kuya Willie, pumasyal naman daw ako sa dagat para daw naman sulit na sulit ang pagpunta namin dito. So tara, puntahan natin. Unang hakbang pa nga lang is sobrang sarap ng simoy ng hangin. Namimiss na nga ni, ang Marinduque nga ni. Ligong-ligo pa naman ako kaso ang ending wala palang tubig, bas kasi. So ang ending papasyal na lang tayo dito, magvi-video, ganun. So guys, ang task natin ngayon ay hanapin si SpongeBob. Yung saya ko nga nung nakita yung dagat kala mo hindi na stranded ng 3 araw. So mga 8 o'clock nga to ng umaga at sobrang ganda ng araw. Pagkatapos nga nito dahil hindi tayo kakaligo sa dagat, sa CR na lang tayo maliligo. And after that, uuwi na rin tayo. Ayon nga sa ating source, charis, 10:30 daw nga ang sakay namin sa barko. So may mga ilang oras pa ako kaya maglalaro muna akong tubig. Charis. So, babalik na kami sa estasyon dahil konting oras na lang mag-iintindi na rin ako. Medyo kinakabahan na nga ako dito dahil solo na lang ako uuwi. So, sana hindi ganun kalakas yung alon. Sana kalma pa rin. Mas mahirap kasi pag maalon. Baka pag nasuka ako, wala namang mag-iintindi sa akin kundi ako lang. Hindi kasi ako sanay ng walang kausap. Kaya sa barko, siguro sa haba ng oras na yun, manonood lang ko ng video, ng movie. Ito nga'y dadaling ko pag uwi. Remembrance din yun. Grabe so, nagpaalam na nga kami kay Nabon at kay Kuya Willie kasi Sabado pa sila uuwi. Si Kuya Jep naman hanggang Banton lang. So, ang ending, solo ko na lang talaga. Kaya ko to. Pagkabili nga namin ng ticket, nandito naman na kami sa terminal. At sakto nga dahil wala pang ilang minutes itinawag na ang lahat ng mga pasahero para sumakay sa barko. Totoo na to, guys. Lagi na lang tuwing luluwas ako, halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Kagaya ngayon, masaya kasi uuwi na, makakapagpahinga na. Malungkot kasi uuwi na, kasi di mo lang nakagala. Charis. Pero mas kabado nga ni ako. Dahil sa haba baga naman ng biyahe na ito, hindi ko alam kung masuka ako kahit na nakabuo namin na. Ayoko pa naman sa part nung mag-isa lang ako tapos nasuka pa ako. Iniisip ko na nga lang na sana mabilis lang yung oras, sana lagi akong tulog sa biyahe, gano'n. Hindi naman talaga biro yung lagpas 10 hours na biyahe, guys. Sa true lang.
At ito na nga yung unang pinagdaungan ng barko at pagtapos nga nito ay lalarga ulit. At guys, natatawa talaga ako. I-share ko nga lang to sa inyo. Hindi ko alam na pag pala bumili ka ng ticket dito ay may number na nakalagay kung saan ka tutulog, kung saan ka uupo or saan yung bed mo. Si ating mong Kimi kung saan humiga pagdating dahil akala namin ay ganun sa Dalahika na kung saan ka pumesto doon ka na hanggang sa pagbaba. Ay hindi pala ganun. Ito nga pala yung pangalawang pagdataungan. So, balik tayo sa kwento ko. Pagdating nga namin ni Kuya Jeff doon, syempre, pumili ako ng mas madilim para lang makatulog ako ng matagal. Kaso, hindi ko alam na kailangan pala masusunod yung number kung ano yung nakalagay sa ticket mo. Di kalapag na ako, hinahanap ko na yung number 23 kasi sa number 89 nga ako nakahiga. Nakatulog na nga ako. Ay guys, ito pala yung banton. Dito bababa si Kuya Jeff. So, pagtapos ito, solo ko na lang talaga. So, balik na nga tayo dun sa kwento. Diba number 89 yung pinaghigaan ko. So, yung katabi ko, may dumating, sabi niya, Miss, number ko to, nakalagay kasi to sa ticket ko, number 18A. So, kinabahan ako kasi hindi ko naman talaga alam na may ganun pala dito. Baka mapaalis pa ako sa barko ni Kuya. Sa awa nga ng Diyos, paghanap ko ng number 23 ko na bed, walang nakahiga. So, lumipat na agad ako. So, maigi na lang. Thank you, Lord. Di mo po talaga ako napabayaan. At di ko napansin, pangalawang barko na pala to, guys. So, hanggang dito na lang po dahil nasa Balan na kanagad tayo. Napaka real quick. Thank you, Lord, talaga. So, hanggang dito na lang po muna and thank you for watching. God bless po. Sobrang pagoda na i-touch.